Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Yes, actually kanina pa naman natapos. Pero since nag-dinner pa kami ni Ricky Davao and dito Nestor Cuartero. So ayan, nanood nga kami ng Korean movie na Cobweb. Nabida nga of course ay actually ang ganda-ganda ng movie. Ang director ay si Kim Ji-woon starring Song Kang-ho. Ayan, Im Soo-jung, Oh Jung-se, yun, yung ang dami, hirap kasing. And Crystal Jung, yung bida rin sa Parasite, yun nga yung bida rito. So, of course, it's a dark comedy. Actually, ano siya black comedy na matatawa ka at the same time, may nakakatakot din. Pero more on mas namang yung yung maaliw ka sa movie. Actually, yung mga nanood ngayon, ito talaga yung mga mahilig sa mga pelikula. At grabe silang mag-react habang nanonood. At talagang carried away sila sa bawat eksena. So, kahit naman kami, natatawa talaga kami. Yun nga lang, siyempre, alam mo na, pag Korean, siyempre, you have to read. So, babasahin mo yung subtitle. Medyo yun lang naging problema. Of course, isa nga sa mga nanood ay ang kaibigan namin, si Ricky Davao. Supporta niya ito sa producer, di ba, sa TBA. So, and from the start, of course, tinapos niya nga yung movie. At sa interview nitong, sa last part ng interview nito, kasabihin niya nga yung kanyang na-feel while watching it. So, ayan, syempre, dahil celebrity, of course, ayan na, nilapit na usually mga film critics, vloggers, and may mga fans din na nandun. So, ang daming lumalapit para magpa-pictures, which is normal naman, dahil si Ricky Davao, very, accommodating, very friendly yan, hindi nagsusuplado yan. So, kahit nga nasa isang restaurant na kami, talagang biglang may mga lumalapit para magpa-picture, makapagkwentuhan, at lahat naman ina-accommodate niya. So, yun na maganda. But of course, last na nakita ko siya, of course, sa birthday ni Senator Bong Revilla. So, medyo konting kumustahan lang kami. Nakakatuwa kasi kasama niya nga doon ang kanyang girlfriends. Tawa-tawa lang siya, sabi niya. Ngayon nga lang daw siya nag-girlfriend. Tapos, yun nga parang ganun. Medyo na gugulat pa yung girlfriend niya kasi nga may mga nagpi-picture, etc. But of course, nakakasanayan din. Pero alam si Ricky talaga, maganda kasi habang tumatagal, yung nag-iiba nga yung niya, yung aura niya. Sabi ko nga, ayan, hindi na nakakahiya. Anyway, ito rin sa Ricky Davao. Nakakatawa ako dun sa I really enjoyed it. It's a roller coaster ride. Gagaling ng mga actors. It's a must-see film. Lalo na sa mga may hilig sa film kasi hindi na ako magkikwento kasi spoiler but watch it. It's a great film. Very entertaining. Thank you po. Pero Ricky, bakit sa tingin mo na-appreciate ng mga Pilipino yung mga Korean film? Well, unang-una kasi siyempre yung K-pop di ba? Ano talaga tayo? Kumbaga, I can say parang addicted tayo sa mga Korean novela, sa mga Korean films, Korean music, Korean K-pop, lahat, di ba? So, palagay ko mahaba-haba pa Actually, hindi lang naman tayo It's all over the world na. They've got international. So, grabe. Pero nakarelate ka ba sa film? Oo naman. Kasi taga-pelikula rin ako. An actor direct. At saka yung passion, yung problema ng pelikula, ng mga artista, yung chismis, yung mga nangyayari around, gano'n. Last na lang sa tingin mo, gano'n ang forte mo rin pag gumawa ng directorial film? I wish. And the dark comedy, di ba? Yeah, comedy. Pero ito, very intelligent ang pagkakasulat. Arda of Beta. So, kailan papalabasin ng October 20, that weekend, Friday, Saturday, Sunday, and then 27. RCBC Theater. All new songs. Maganda siya. Tungkol saan yung musical? Yung musical is about, ang title Silver Lining. Ang sumulat nito,
ng songs at saka yung nagkonsepto si Jack Chutico, yung owner ng Gallery Joaquin. It's parang kwento ng mga barkada niya na parang it's about three friends or four friends na in their 60s, late 60s na naging aktivista nung kabataan nila nung first quarter storm, and then they have their own lives na, and then biglang dapat mahihilig kumanta so magpe-play sila sa homecoming na hindi natuloy, something like that, and then biglang nag-decide sila gawin na lang natin musical yung music natin. So habang ginagawa yung musical, madidiscover nila yung past, di ba? Makikwento yung past nila, and then at the same time may mga revelations. So meron kami mga boomers, may magpe-play sa amin naman ng mga young boomers. Sino kayo? Sa yung sa ka-age ng mga boomers, ako si Raul Montesa and Joel Nunez. Tapos yung mga batang magpe-play sa akin, katulad ako, Albert Silos, mga musical 17, mga musical actors. Albert Silos, tapos yung isa si Noel Mojica ata. Ang galing, ang gagaling ng mga bata. Ako nga nininervyos kasi sila talagang, sino ang tenor dito? Sino ang tenor? Sino ang baritone? Ganito. Dito ka ha, ito yung boses. Ikaw ba tenor ka ba? Well, pwedeng baritone, pwedeng tenor. Pero siyempre ako, iba naman yung ko, no? Pero sila kasi talagang grabe yung tenga, grabe yung nakakabilib na ako, ang gagaling, mga 17, 18 years old na ang gaganda ng boses. Ilang songs ang naka-assign sa'yo? Ako siguro mga 4 or 5, but I have to learn the others kasi may koro rin kami, meaning may chorus, so kailangan kinakanta ko rin. Mahirap bago original. Puro original. Pero sanay ka naman sa musical, di ba? Isa yan sa mga sanay akong makikanta. Hindi, di ba? Kinakanta mo nga yung mga Tagalog version ng kay Beat Lakaba, di ba? Yes. Hindi, tsaka nakapag ito huli, di ba? Nakapag ako, Larawan. Ayun nga, so. Pero movies, wala pa. Hopefully, sana magkaroon ulit, di ba? Pero anong masasabi mo dun sa movie mo? Which one? Yung pinalabas recently, na kumita. Siyempre, ang nakakatuwa. Parang I feel so blessed and lucky na, meron kami love story ni Gina Alahar, diba? Sa age namin. Kasi parang, palagi na lang bagets ang mga binibigyan nilang love story, interesting din naman, or baka nga mas interesting pa yung love story ng mga ka-age namin. Mga second chances. Nakakayak naman, di ba? Naiyak ako sa film na yun. Talaga? Thank you. May mga scene na yun. Oo, tinatamaan ka. Kasi totoo naman Saka medyo maganda yung pagkakagawa at yung pagkakasulat.